Pagkakita sa kanila ni Jean ay nanlaki ang mga mata nito dahil kilala niya kung sino ang lalaking yun. Pero, bago pa ito makapagsalita ay sinabi agad sa kanya ng bisita na kinagagalak daw nitong makita ang babae. Narinig daw niya na hindi basta-bastang tumatanggap ng bisita ang White Horse Squad kaya medyo nag-alangan silang pumunta doon. Buti na lang ay pumayag itong makipagkita sa kanila dahil sayang naman daw ang kanilang nilakbay kung mapupunta lang ito sa wala. Natahimik bigla ang lahat ng nandoon nung dinagdag pa nito na kahit hindi siya siguradong siya talaga ang leader ng squad na yun ay nagpapasalamat pa rin ito sa kanya. Medyo nabastos naman doon si Jean kaya sinabi nito sa lalaki na pwede naman siya nitong subukan kung gusto niya. Napangiti naman doon ang lalaki at sinabi na ano kaya ang mangyayari sa lugar na yun kung gagawin talaga niya ang gusto ng babae. Nung natapos na yun ay bumalik na ulit sa ating bida ang istorya at makikita dito na inaantok pa siya dahil sa sobrang aga. Meron kasi itong delivery at ayon sa kanyang boss ay siya lamang ang pwedeng gumawa nito. Pagdating ni Gang sa bintana ng kailangang niyang puntahan ay gumawa ito ng tunog ng ibon dahil yun ang utos sa kanya ng kanilang customer. Pagkarinig doon ng lalaki ay gumawa rin ito ng tunog ng ibon para ipaalam sa ating bida na nandoon rin siya. Dahil dito ay mahina nang sinabi sa kanya ng ating bida na kailangan na nitong kunin ng dumplings bago pa ito lumamig. Pagbukas ng matanda ng kanyang bintana ay sinabi agad nito kay Gang na sobrang saya daw niya dahil nagtatrabaho na ulit ito sa restaurant. Matagal daw kasi siyang hindi nakapagkunyaring nagfa-fasting dahil ngayon lang bumalik ang ating bida. Alam niya na pumalit sa kanya si Dogim kaya tinanong nito ang monk kung bakit hindi na lang siya sa kanya nagpa-deliver. Pinaliwanag naman nito na mas okay kasi kung siya lang at ang may-ari ng kanilang restaurant ang nakakaalam ng kanyang sikreto. Naintindihan naman ito ng ating bida kaya pagkatapos nilang magkamustahan sandali ay umalis na rin ito agad. Habang naglalakad pa uwi ay nakita nito ang isang maliit na bahay sa ilalim ng tulay. Nung napansin ni Gang na lumalabas doon si Ubok ay tinawag agad niya ito at sinabi na sobrang agad naman daw niyang umalis sa kanila. Hindi naman ito alam kung sino ang nagsalita sa taas kaya hindi muna agad ito sumagot. Pero, bigla na lang napangiti si Ubok nung nakita niya ang kanyang kaibigan. Nung magkasama na ang dalawa sa taas ng tulay ay pinaliwanag ni Gang kay Ubok na kaya siya maaga ay dahil sa kanyang delivery. Napansin naman ng ating bida na maaga rin siyang umalis kaya tinanong nito kung nakabalik na ba ito sa dati niyang trabahong salesman. Tama ang hinala ni Gang dahil ayon kay Ubok ay meron siyang mga importanteng deal na kailangang gawin ngayon. Pero, makakabalik pa rin naman daw siya doon ng hapon kaya dadaan siya sa kanilang restaurant para kumain at makipagkamustahan sa ating bida. Natuwa naman si Gang sa sinabi ng kanyang kaibigan kaya pagkatapos nilang magpaalam sa isa't isa ay naglakad na ito pabalik ng restaurant. Pagkapasok noon ay masyado pa ring maaga kaya umakyat muna ito sa kanyang kwarto para matulog. Pagkalipas ng ilang oras ay makikita natin na pumutok na ang araw at naglilinis na sa harap si Dogim. Nung nakita nito ang ating bida na kagigising lamang ay galit agad nitong sinabi na late na daw siya. Nang hingi naman agad sa kanya ng tawad si Gang at sinabi na meron kasi siyang ginawa kaninang madaling araw. Natigil naman bigla ang kanilang pag-uusap nung narinig nila ang sigaw ni Yeri galing sa loob. Pagkapasok ng dalawa ay narinig agad nilang tinatanong ni Yeri ang kanyang nanay kung saan siya pupunta at kung bakit niya ulit ginagawa iyon. Sinabi ng may-ari na 1 taon niya itong hindi nagawa dahil wala doon si Gang kaya dahil nandito na daw ulit siya ay pwede na itong umalis. Kaya pala hindi masaya si Yeri ay nakabihis na naman ang kanyang nanay at naka-makeup ng kakaiba. Nung nakita ito ni Gogim ay meron agad siyang naramdamang kakaiba kaya tinanong agad nito ang ating bida kung sino ang kausap ni Yeri. Agad namang sinampal ni Gang ang pisngi ni Gim at dahan-daang sinabi na ang babaeng iyon ay ang may-ari ng kanilang restaurant. Dahil sa lakas ng boses ni Dogim ay makikita natin na natigil sa pag-uusap ang magnanay. Hindi kasi ito makapaniwala na ang magandang babae daw na iyon ay ang kanilang boss. Niloko naman agad ng matanda si Gim dahil nakakaakit nitong tinawag ang binata papalapit sa kanya. Alam ni Gang at ni Yeri ang gagawin ng Amy-ari kaya pinigilan agad nila ang dalawa. Dahil doon ay mabilis na lang naglakad paalis ang matanda at sinabi sa lahat na bantayan na lang nilang mabuti ang kanilang restaurant.
Natigil naman ito bigla nung tumayo sa kanyang harapan si Dogim. Akala ng may-ari ay nagalit siya dahil sa kanyang panloloko pero nadulas ito nung bigla na lang siya nitong niyayang magpakasal. Alam nito na hindi naman seryoso doon ang binata kaya tuluyan na itong lumabas para umalis. Pilit pa rin siyang pinipigilan ng kanyang anak pero bandang huli ay wala rin naman itong nagawa. Makikita rin dito na sinamahan siya ni Dogim sa kanyang pupuntahan kahit ayaw ng may-ari dahil gusto daw nitong masiguro na ligtas siyang makakapunta sa kanyang destinasyon. Nung tuluyan nang nawala ang dalawa sa kanilang paningin ay tinawag agad ni Gang si Yeri. Inasar siya nito at sinabi na mukhang simula sa araw na iyon ay magkakaroon na siya ng stepfather. Hindi naman natuwa sa joke na yun ang babae kaya mabilis nitong binatukan ng ating bida at sinabi na bumalik na lang siya sa kanyang trabaho. Lumipat naman bigla ang ating istorya sa lugar kung saan nagtatrabaho si Ubok. Pinapakita dito na kausap niya ang huli niyang customer at masaya ito sa nabili niyang produkto. Dahil doon ay nagpaalam na ang mga ito sa isa't isa at sinabi pa sa kanya ng customer na ipapaalam daw niya ito sa kanyang mga kaibigan. Dahil doon ay masaya nang naglakad si Ubok paalis sa lugar na iyon. Pagtingin nito sa langit ay sinabi niya na kung bibilisan niyang maglakad ay makakabalik siya sa kanila ng hapon. Sa gitna ng gubat, bigla na lang napatigil ng paglalakad si Ubok dahil meron itong nakitang tao. Dahil inisip agad niya na merong kakaiba ay tumingin ito ng mabuti sa kanyang paligid. Doon na napansin ni Ubok na hindi lang pala isa ang nandoon dahil napaligiran na pala siya ng mga ito. Bago magsalita ay napabuntong hininga muna ito nang dahil sa inis. Pagkatapos noon ay sinabi niya sa lahat na hindi daw pamilyar sa kanya ang mga ito kaya hindi niya alam kung bakit sila nandoon. Pero, meron pa daw siyang kailangang gawin sa kanila kaya nilapag nito ang kanyang bag at sinabi na umpisahan na nila agad ang laban. Pagdating ng hapon ay makikita natin na kumakain sa loob ng restaurant sina Gang at si Yeri. Napalingon ang mga ito sa kanilang pinto dahil nakita nila na nandoon na ang may-ari at wala na rin ang make-up nito. Habang galit na naglalakad papasok ng kanyang kwarto ay tinanong ng ating bida kung nasaan ang kanyang kasama. Hindi naman ito sumagot sa kanyang tanong dahil sobrang bad trip pa rin ito sa nangyari. Pinaliwanag naman agad ni Yeri na mukhang palpak na naman ang ginawa nito at baka merong kinalaman doon si Dogim. Makalipas lamang ang ilang sandali ay napatingin ulit sila sa pinto dahil pumasok na rin doon ang lalaki. Hindi na nito binati ang kanyang mga kasama at dumiretso na lang sa isang upuan dahil parang meron itong problema. Nagbulungan naman bigla ang dalawa sa kanyang likod dahil iniisip nila kung ano kaya ang nangyari sa kanila sa labas. Susubukan na sana siyang kausapin ni Gang pero bigla na lang itong napatigil at may naalala. Nawala na kasi ang araw sa labas pero hindi pa rin dumadating doon ang kanyang kaibigan. Merong masamang nangyari kay Ubok dahil pinakita dito ang lugar kung nasaan siya kanina at ang mga sira-sira niyang gamit. Kinabukasan, nasa ibang lugar ang ating bida para sa kanyang maagang delivery. Pagkatapos niya itong mabigay ay nagpasalamat agad ang mga ito sa kanya at sinabi din na welcome back. Habang naglalakad pabalik ay dumaan muna ito sa bahay ni Ubok para kamustahin sila. Bago pumasok ay sumigaw muna ito mula sa taas at sinabi sa mga anak ni Ubok na nandoon na si Kuya Chubby. Nagtaka naman doon ang ating bida dahil pag sinasabi niya yun ay mabilis siyang sinasalubong ng 3 bata. Kaya, tumalon ito pababa sa kanilang bahay para tignan kung nandoon ba sila. Dahil wala pa ring sumasagot sa kanyang mga tawag ay sinilip na nito ang loob ng kanilang bahay. Nung nakita ni Gang na wala dong tao ay inisip niya na umalis ang mga ito kaya iniwan na lang niya doon ang dala niyang pagkain para sa kanila. Habang lumalabas ay bigla itong napatigil dahil meron siyang napansing kakaiba. Maraming beses na kasi siyang nakapasok sa loob ng bahay na yun at ngayon lang niya napansin ang kakaibang dekorasyon na nakasabit. Pero, inisip niya na baka bagong gamit lang ito sa kanilang bahay kaya hinayaan na lang niya ito at umalis. Sa gitna naman ng isang gubat, kalmado lang naglalakad doon ang ating bida pabalik ng restaurant. Kaso lamang, bigla na lang may umatake sa kanya nang hindi niya inaasahan. Dahil sa lakas nito ay makikita natin na naputol ng puwersa ang lahat ng dinaanan ng sandata. Ang gumawa pala nito ay ang dating nakalaban ni Gang na si So Hong.
Pumunta ito sa pwesto ng ating bida at tinignan kung tinamaan ba niya ito. Natigil naman siya sa kanyang ginagawa nung tinanong siya ng ating bida mula sa likod kung ano ang kanyang hinahanap. Hindi naman ito nagulat dahil alam niya kung ano ang kakayanan ni Gang kaya sinabi na lang nito na nabalitaan daw niya na umalis siya nung 1 taon para hanapin ang mga tumaksil sa kanyang master. Kaya, seryoso nitong tinanong kung kamusta ang kanyang misyon at kung ano ang nangyari doon. Naiinis namang natawa si Gang dahil bigla na lang daw itong nakipag-usap ng maayos pagkatapos niyang pagtangkaan ang kanyang buhay. Kaya, pagkatapos nitong kumalma ay tinanong nito si So-hong kung bakit naman niya ito gustong malaman. Pinaliwanag sa kanya ng lalaki na kahit ayaw nito sa ating bida ay hindi pa rin niya gugustuhing matalo lang siya ng mga matatandang sira-ulo dahil siya lang ang nakalaban sa kanya ng maayos. Akala ni Gang ay hinahamon na naman siya ni Hong kaya dinuraan nito ang kanyang kamay at naghanda para lumaban. Pero, natigil ito nung sinabi sa kanya ni So-hong na kailangan niyang mag-ingat sa mga siraulong nakasuot ng kakaibang maskara. Para makasigurado ulit siya na hindi talaga matatalo ang ating bida ay unti-unti nitong nilabas ang kanyang espada. At habang umaatake ay sinabi nito kay Gang na hindi niya alam kung gaano siya nag-improve noong nakaraang taon kaya kailangan niya itong gawin. Hindi naman yun umepekto sa ating bida dahil madali lang ulit niya itong naiwasan. Pero, nanlaki ang mga mata nito dahil napansin niya na lumakas daw ng sobra si So-hong kung ikukumpara sa dati nilang laban. Pagkatapos noon ay binalik na nito sa lalagyanan ang kanyang sandata at sinabi na ganun pa rin ang tabachoy. Kaya, umalis na lang bigla ito at sinabi na kahit gusto pa niyang makipaglaban ay kailangan na talaga niyang umalis. Hindi daw siya sigurado dito pero mukhang may koneksyon ang kanyang gagawin sa hinahanap ng ating bida. Habang tuluyan na talagang naglakad palayo ay sinabi ni So-hong na hindi siya sigurado kung makakabalik siya ng buhay pero kung magawa niya yun ay makikipaglaro daw siya ulit sa tabachoy. Nung tuluyan na talaga itong nakaalis ay hindi alam ni Gang kung ano ang iisipin dahil masyado daw mabilis ang mga pangyayari. Pagkalipas ng ilang minuto ay makikita natin na nakabalik na ang ating bida sa kanilang restaurant. Pagkapasok niya sa loob ay pinagalitan agad siya ng may-ari at tinanong kung bakit siya na late. Hindi naman niya alam kung ano ang sasabihin sa kanya ng dalawa kaya sinabi na lang nito na meron lang siyang naging problema sa daan. Bago pa makapagsalita ang matanda ay tinanong agad ni Gang kung tulog pa rin ba si Do-gim. Sinabi naman sa kanya ng matanda na masama pa rin ata ang loob nito pero bababa rin naman daw yun pag nagutom. Aakyan na sana ang ating bida para kausapin ito pero pinigilan naman agad siya ng may-ari dahil meron daw silang bagong order. Siya lang daw ang pwedeng magdala nito dahil ang monk sa temple ang nag-order noon. Pagkadating ni Gang sa kwarto ng matanda ay gumawa agad ito ng tunog ng ibon para malaman ng monk na siya ang nandoon. Sinubukan niya ito ng paulit-ulit pero hindi pa rin sumasagot sa kanya ang customer. Kaya, kinatok na nito ang matanda at sinabi na siya si Gang at dala na niya ang kanyang mga dumplings. Dahil wala pa ring sumasagot ay binuksan na nito ang bintana at sumilip sa loob. Nung napansin niya na wala dong tao ay nilagay na lang nito sa lamesa ang pagkain at sinabi na kukunin na lang niya ang bayad sa susunod nitong order. Bago umalis ay nagbigay muna ito ng galang at nanghingi ng tawad dahil pumasok siya doon ng walang paalam. Pagkatapos noon ay sinara na nito ang bintana para maghanda na ulit bumaba at bumalik sa restaurant. Pero, mabilis nitong binuksan ulit ang bintana dahil meron siyang nakitang pamilyar na bagay. Nakasabit doon ang kakaibang maskara at ang sa tingin ng ating bida ay nakita na niya ito dati. Dahil dito ay pumasok na talaga si Gang sa loob ng kwarto para tignan ito ng malapitan. Pagkahawak niya dito ay doon na nasigurado ng ating bida na kaparehas nga ito ng nakita niya kanina sa bahay nila Ubok. Agad namang nakaramdam ng hindi maganda si Gang kaya malakas nitong tinawag ang pangalan ng matanda. Nung wala siyang narinig na kahit ano ay pumunta ito sa mismong temple para magtanong kung meron bang nakakita sa kanilang chief. Pero, tinignan na ng ating bida ang lahat ng sulok ng kanilang lugar ngunit kahit isang tao ay wala siyang nakita. Habang nakatingin sa kanyang hawak ay naalala nito ang sinabi ni So-hong na mag-ingat siya sa mga siraulong nakasuot ng kakaibang maskara. Bigla rin nitong naalala ang sinabi ni Do-gim na merong umatake sa kanilang restaurant at meron itong kinalaman sa isang lalaki na merong kakaibang maskara.
Kaya, hindi na ito nagsayang pa ng oras at mabilis nang tumakbo papunta sa kanilang restaurant. Pagdating doon ay nagmamadali nitong tinanong sa dalawang babae kung natutulog pa rin ba si Gim sa kanyang kwarto. Nagulat naman doon sila Yeri pero sinabi lang nito na medyo kanina pa siya bumaba at naglakad muna para sumangot ng sariwang hangin. Sa gitna ng gubat, makikita natin na naglalakad lang doon si Do Gim. Makalipas lamang ang ilang sandali ay bigla na lang itong tumigil at tinanong ng malakas kung sino sila. Kanina pa daw sila sumusunod sa kanya ng parang mga daga kaya kung meron silang kailangan ay lumabas na lang sila doon. Nung lumabas ang mga ito ay nagulat ang binata pero hindi na pinakita dito kung ano ang kasunod na nangyari. Pagdating ng ating bida sa lugar kung nasaan kanina si Do Gim ay bigla itong napatigil. Napansin kasi niya na meron nangyaring kakaiba sa pwestong yun. Habang tinitignan ang lapag ay inisip ni Gang kung doon ba nagkaroon ng laban. Pero, yumuko ito at sinabi na hindi yun maaari dahil ayon kay Yeri ay halos kaalis lang kanina ni Do Gim. Kahit sino pa ang kanyang kalaban ay hindi nila magagawang talunin si Do Gim ng ilang minuto dahil nakalaban na niya ito at alam niya ang kanyang kakayanan. Siguro daw ay lumipat sila ng lugar o kaya naman ay tapos na ito at nakabalik na siya sa kanilang restaurant. Tumingin pa ito ng konti sa paligid at nung wala talaga siyang nakita ay bumalik na ito sa kanilang restaurant. Pagkapasok doon ay tinanong agad niya ang may-ari kung nakabalik na ba si Do Gim. Sinabi sa kanya ng matanda na parang wala pa rin ito sa mood pagkagising kaya hayaan na lang daw muna nila itong magpalamig sa labas. At habang hinihintay nila itong bumalik ay kailangan daw muna niyang gawin ang bagong delivery. Galing daw ito sa hindi marunong magbasa na si Mrs. Wang dahil nabalitaan niya na nakabalik na siya sa trabaho. Dahil doon ay inisip na lang ni Gang na wala namang mangyayari kay Do Gim kaya pupuntahan na lang nito ang matandang babae para ibigay ang order at kamustahin na rin siya. Pero bago umalis, nabanggit muna ng ating bida ang tungkol sa temple ng Yellow Dragon. Tinanong nito kung umaalis ba sila sa kanilang lugar ng magkakasama at iniiwan ang temple ng walang tao. Sinabi naman sa kanya ng matanda na minsan daw ay umaalis silang lahat pero kahit anong mangyari ay nag-iiwan sila ng magbabantay sa temple. Dahil doon ay lalo namang nag-alala si Gang at inisip kung magkakonekta ba talaga ang lahat ng nangyayari. Nung narinig yun ni Yeri ay tinanong nito kung bakit niya yun nasabi at kung wala bang tao sa Temple of the Yellow Dragon. Para hindi sila mag-alala ay sinabi na lang ng ating bida na baka hindi lang niya nakita ang mga bantay at para matapos na ito ay nagpaalam na siya para mag-deliver. Pagkaalis ni Gang ay sinabi agad ng may-ari sa kanyang anak na mukhang may tinatago sa kanila ang tabachoy. Sumang-ayon naman doon si Yeri dahil alam daw niya pag may problema ang ating bida. Kaya, kailangan daw siguro nitong tawagin ang mga ibon at itanong sa kanila kung ano ang problema. Sa malayong parte ng gubat, makikita natin ang maliit na bahay ni Mrs. Wang. Pagdating doon ng ating bida ay malakas agad nitong tinawag ang pangalan ng matanda. Sinabi nito ang kanyang pangalan at nandoon daw siya para dalhin ang kanyang order. Hindi naman sumagot sa kanya ang matanda kaya habang nilalapag ang pagkain ay inisip nito na baka pumunta ito sa bayan. Aalis na sana siya sa lugar na yun pero nakita niya ang mga kahoy na nakakalat. Alam ni Gang na mahihirapan si Mrs. Wang na ayusin ang mga yun kaya tinali muna niya ito ng maayos bago umalis. Pagkatapos noon ay naglakad na ito pabalik dahil titignan pa niya kung nasa restaurant na ba ulit si Do Gim. Tumungin ito sa huling pagkakataon sa gilid ng bahay para masiguradong wala na talaga itong naiwang kalat. Pero, nagulat ang ating bida nung meron na naman siyang nakitang maskara na nakasabit doon. Kaya, mabilis nitong binuksan ang bahay ni Mrs. Wang para tignan kung nandoon ba siya sa loob. Nung hindi niya ito nakita ay lumabas na ito at doon naman sumigaw ng malakas. Habang tumitingin sa paligid ay bigla na lang may naramdamang presensya si Gang sa likod ng isang puno. Napansin ng taong yun na nakita siya ng ating bida kaya bago pa ito makapag-react ay mabilis agad umalis ang siraulo. Kitang-kita naman ang galit sa mukha ni Gang kaya sinundan agad niya ito bago pa siya makatakas ng tuluyan. Bumalik naman bigla ang ating istorya sa kanilang restaurant at makikita doon ang napakaraming ibon. Pumasok ang mga ito sa loob at agad nagliparan palapit kay Yeri.
Kinausap niya ang mga ibon at tinanong kung ano ba ang nangyayari sa kanilang paligid. Meron pala siyang kapangyarihan para kumausap ng mga hayop kaya nalaman niya na walang kahit na sinong tao ang natira sa Temple of the Yellow Dragon. Sinabi din ito sa kanyang nanay na hindi lang iyon ang problema dahil ayon sa mga ibon ay nawawala rin daw ang karamihan sa kanilang mga regular na customer at kaibigan. Natigil naman ang mga ito sa kanilang pag-uusap dahil merong pumasok sa kanilang restaurant. Binati agad sila ng may-ari pero pinigil naman agad siya ni Yeri at sinabi na hindi ito mga customer. Ayon daw sa mga ibon, ang mga siraulong iyon ang dumukot sa mga nawawalang tao sa kanilang lugar. Namangha naman kay Yeri ang leader ng grupong iyon dahil kahit gaano sila nag-ingat ay nakilala pa rin sila nito agad. Siya nga daw talaga ang anak ng celestial maid na si Sang Sim dahil meron din itong dragon eyes at ang kapangyarihan para kumausap sa mga kaluluwa at hayop. Nagsalita naman bigla ang matanda at tinanong sa mga siraulo kung hindi ba sila nakukonsensya sa kanilang pagkuha sa mga inosenteng tao. Mayabang naman itong sinabi na hindi naman niya yun gagawin kung iyon ang kanyang nararamdaman. Pero, hindi na daw nila gustong saktan ang dalawang babae kaya kung susunod daw sila sa kanyang gusto ay wala nang magiging problema. Nakita naman ito ang itsura ni Yeri kaya bigla nitong tinaas ang kanyang kamay. Kung meron daw siyang balak gamitin ang mga hayop para lumaban sa kanila ay huwag na niya itong gawin dahil mamamatay lang daw ang mga ito nang walang laban. Alam naman ito ni Yeri kaya bago niya gawin ang kanyang pinaplano ay pinapanta muna niya ang kanyang nanay sa kanyang likod. Pagkatapos noon ay sinabi na niya sa lahat ng ibon na umalis na sila ngayon din. Nagsalita naman bigla ang leader ng mga siraulo at sinabi na gusto sana niyang sabihin na tama ang ginawa ng babae. Pero, halata daw sa kanyang mga mata na meron itong gagawin at wala itong balak sumunod sa kanila.